Magandang araw po muli sa inyong lahat. At welcome sa 14th episode ng Hello, Mr. President. Bilang isang state university, kinakilala ng Marinduque State University ang pagbuo ng bagong Pilipinas. Kung kaya tayo ay nakafocus sa mga Sustainable Development Goal o SDGs ng United Nations. Ang SDGs are universal call to action to address critical global challenges by 2030. These 17 interconnected goals aim to end poverty, protect all the planet, and ensure peace and prosperity, among others. And therefore, it is a must for us to commit and contribution to the achievement of these SDGs in terms of quality education, research and extension, and production, among others, that will uplift the lives of marginalized sector of society to ensure sustainable development, to build sustainable and equitable future for the province of Marinduque, the country as a whole. At para mas maintindihan natin ang SDGs, please watch this! Kinakailangan tayo ang henerasyon na magwawakas sa matinding kahirapan. Tayo. Ang henerasyon na pinakapursigidong Labanan ang kawalan ng hustisya. At hindi pagkakapantay-pantay. at ang henerasyon na siyang susugpo sa climate change. At ito ang gagawin natin. Ang Sustainable Development Goals. 15 taong plano para sa ating lahat. Sa bawat sulok ng mundo, wala tayong iiwanan. Mamumuhay tayo sa isang mundong walang sinuman ang dumaranas. Mamumuhay tayo sa isang mundo kung saan Walang nagugutom at gumigising sa umagang nagtatanong, May kakainin ba yun? Mamumuhay tayo sa isang mundo kung saan walang taong namamatay sa sakit na may lunas. at kung saan Ang tamang pangangalaga Ng kalusugan ay panghabang buhay. Ang karapatan ng lahat. mamumuhay tayo sa isang mundo kung saan lahat Ay nakakapag-aral at nabibigyan ng sapat na kaalaman. At kasanayan, para sa isang masaganang buhay. Mamumuhay tayo sa isang mundo kung saan lahat ng kababaihan at lahat ng batang babae Ay may patas na oportunidad upang umunlad, maging matibay at ligtas. hindi tayo magtatagumpay. Kung kalahati ng mundo, ay naiiwanan. Mamumuhay tayo sa isang mundo kung saan lahat ay mayroong malinis na tubig at maayos na palikuran. sa bahay, Sa paaralan at sa trabaho. Mamumuhay tayo sa isang mundong Sapat na enerhiya para sa lahat. Init, ilaw at Kuryente na hindi sumisira sa mundo. Sa isang mundong umuunlad Ang mga ekonomiya at ang kayamanang tinatamasa. siya ring magbibigay ng disenteng trabaho para sa lahat. Sa isang mundo kung saan ang ating mga industriya infrastruktura at pinakamahusay na inobasyon Mamumuhay tayo sa isang mundong walang diskriminasyon at labis na di pagkakapantay-pantay. Sa loob ng ating bansa, sa pagitan ng mga bansa. mamumuhay tayo sa isang mundo kung saan ang lungsod at komunidad ay ligtas. maunlad at sumusuporta sa mga naninirahan dito. Mamumuhay tayo sa isang mundo kung saan ibinabalik natin Ating kinuha sa inang kalikasan. Mamumuhay tayo sa isang mundong desididong sumpuin ang banta ng climate change. Mamumuhay tayo sa isang mundo Kung saan pinangangalagaan natin ang ating mga karagatan. Mamumuhay tayo sa isang mundo kung saan pinangangalagaan natin ang buhay sa kalupaan. Mga kagubatan, mga hayop. ang kabuuan ng ating daigdig. Mamumuhay tayo sa isang mundo kung saan may kapayapaan sa bansa kung saan ang lahat ng pamahalaan ay may pananagutan. At isang mundo Kung saan mamamayani ang hustisya at bawat isa ay pantay sa harap ng batas. At tayo ay dapat mamuhay sa isang mundo kung saan ang lahat ng bansa at ang kanilang mga mamamayan Ay magtutulungan upang isakatuparan ang Sustainable Development Goals. sa lahat ng mga tao at sa lahat ng sulok ng mundo. Ito ang United Nations Sustainable Development Goals. Tayo na't kumilos
sabay-sabay nating isakatuparan ito. Para sa atin, upang walang maiiwanan. ito ang United Nations. Sustainable Development. Panginamahal kong kababayan sa lalawigan ng Marinduque. We are live here at Marinduque State University right now. Now we've seen the broader picture of the Sustainable Development Goals. Let's zoom in on one specific goals that crucial for just an equitable world. The SGD number 5, the gender equality. Maraming usap-usapan, maraming sinasabi tungkol sa gender and development. Kahit kaming mga psikolohista ng bansa ay nag-uusap-usap tungkol dito. At talagang napapanahon natin pag-usapan ang mga bagay na ito. Natitiyak ko na kasama ito sa bagong Pilipinas na inilunsad ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Katulong dito ang ating kinatawan ng lalawigan na talagang katulong natin, Congressman Lord Alan Velasco at ang kanyang ama, Governor Presley Velasco. Ano nga ba itong tinatawag nating Bagong Pilipinas Initiative? Emphasizes the focus on economic and social transformation through exclusivity and gender equality. Equality among gender. Sinasabi natin may sex, may gender. So, kaugnay nito, ang buwan ng Marso ay isang pagdiriwang para sa buwan ng mga kababaihan. Kababaihan nga lang ba ang dapat ipagdiwang sa panahon na ito? Titingnan natin ang ating episode ngayong umaga. Ang tema po natin ay babae sa lahat ng sektor. Aangat ang bukas ng Bagong Pilipinas, ang istorya ng babaeng scholar. Pero may debate pa rin tungkol dito. Pakinggan natin ngayon ang mga kwento ng ating mga bisita ngayong araw na to. Kanya-kanyang kuro-kuro, iba't ibang kamalayan. Ito ay tinatawag nating gender sensitivity na inilunsad dito sa ating 14th episode. So, meron dito Jeneline Handa. Ma'am Jeneline Handa is a Bachelor of Public Administration, College of Governance. So, welcome to the show. Hello po, Mr. President. Good morning po. Maraming salamat. Caril May L. Mercado. Caril? Hello po, Mr. President. Good morning po. Si Caril ay nag-aaral ngayon sa Bachelor din ng Science ng Public Administration, College of Governance. No? Sabi nga nila, public administration is a sphere in which governance is governing the society at large. It is started with a small unit of society like the family, and nourishment of the family rested upon sa babae, nanay. Kaya Mother Earth, nanay. Sa public administration, nanay din ba? O tatay? Malalaman natin ang ideyang ito. Wendy Grace Q. Revilla, Bachelor of Elementary Education, College of Education. Yan. Hello po. Good morning po, Mr. President. Yes, and you are from Bachelor of Elementary Education, Teacher Education in Santa Cruz, Marinduque. So, sa pananaw ng isang babae na naghuhubog ng kabataan ay isa ring ina. Sapagkat ang teacher ng ating pambansang bayaning Dr. Jose Rizal, ang siya rin na nagturo ng alpabeto sa ating pambansang bayani. So mayroon pang iba dito. Mayroon tayong Janet Soto. Hello po, Mr. President. Siya ay Bachelor of Aquatic Sciences, College of Fisheries. Oo. So pangisdaan, may mga babae na ngayong mangingisda. Alam ba ninyo na si Ma'am Ochoa ay siya ang unang babae na naging kongresista sa Pilipinas? Ma'am Ochoa is a very great leader in history. Siya ang kauna-unahan dito. Mga babaeng nagsikay, katulad ni Fe Del Mundo. At ang direktor ay Dr. Rosalyn J. Dasco, Director ng Students Program and Services, psychologist also. So, hindi natin alam, Ma'am Dasco, kung ano ang definasyon ng gender equality. Magbibigay tayo ng, ito ba'y dapat pang kababaihan lamang? Pang kalalakihan? O welcoming all among other genders? And what is the difference with the gender?
and the sex when it comes to that. And of course, we have a very good gentleman here. He's a graduate of Law Enforcement Administration, a master's degree in Public Administration, and just finished law. Dr. Juris Doctor. Siya ang head ng Student Discipline. Please welcome June Kurt Espiritu. Good morning po, Mr. President, and to all the viewers of today's episode. Thank you for having me here. Okay, sa pananaw ng kalalakihan, machismong lalaki, kailangan ba talagang pumailalim sa lalaki ang babae? Well, sa tahanan, talagang ang tatay ay siyang padre de pamilya. Ang nanay ang ilaw ng pamilya. Nagiging isa sila. Nagiging isa sila. At pag naging isa sila, the decision making is coming from the husband and the wife at the same time. So nagiging co-equal sila sa panahon ngayon. Nasusulat na talagang dapat humailalim ang babae sa lalaki kahit anong mangyari. Hindi naman pwede lalampasan pa rin ang pagiging lalaki. We are not biased sa lalaki, we are not biased sa babae. Pero ang sinasabi ngayon ng mga henerasyong ito, at yan ay norms na nangyari na. Kasi yan ay pinagsikapan ng ating mga ninunong babae mula kay Gabriela Silang at sa iba pa mga babae, that they wanted equality among others. That is subject for debate pa rin. As sociologists, as psychologists, we cannot really define it. But of course, nasusulat, kahit ano pa man ang relihiyon, ang lalaki ang siyang mangunggulo sa tahanan. At pag nag-asawa sila, iiwan ng babae ang kanyang ina at ama at sasama sa lalaki para maging isa. So, pwede mo bang ikwento sa estudyante ngayon, mga estudyante, yung naging journey mo bilang isang babaeng scholar? Babaeng scholar. The very good chairperson of higher education, Chairperson Popoy de Vera, is very, very champion for education in terms of equity, inclusiveness, among others, for pre-higher education, because the government now is trying to help ang lahat ng tao. Kailangang nag-aaral sapagkat ang edukasyon ang siyang nagiging gabay natin upang maarating ang tugatog ng tagumpay. Pwede mo bang ikwento yung naging journey mo bilang isang babae scholar at ano yung pinakamalaking challenge na hinarap mo na nagtulak sa'yo upang maging mahusay na babae? Good morning po, Mr. President, and sa lahat po ng nanonood ngayon live. Ako po si Karil Mayan Mercado from Bachelor of Public Administration, College of Governance. Ako po, bilang meron lang po kami simpleng buhay, and yung family ko po, both of my parents po don't have permanent jobs po. Kaya parang mahirap po na yung income po monthly, parang hindi po ganun enough yung income po namin in terms po ng ginagastos po namin everyday, kaya parang mahirap po. With that, yung scholarship po or being a scholar student po is that really a great opportunity din po and a privilege for me. Kaya beyond grateful po ako na mapabilang po bilang scholar po, kasi po dahil po doon is that namamanage ko po yung expenses ko kahit hindi na po ako humingi po sa parents ko, and at the same time nakakapagbigay rin po ako sa kanila kahit kakaunti po dahil po doon sa natatanggap kong scholarship grant or sa financial assistance po. Kaya sobrang grateful po ako doon, Mr. President. And sa challenges naman po na naharap ko, since ang pinagkakaabalahan ko po para po meron po akong extra income pa rin po, instead nag-sideline po ako sa mga gigs po or event. And yung challenge po na na-encounter ko po dahil po doon is that time management po talaga, kasi meron po ako responsibility doon sa mga events na yun na kailangan ko pong nag-commit na po, kailangan ko pong umattend, and at the same time po sa academic responsibilities ko po na kailangan ko po i-fulfill. And with that, nagkakaroon po ako ng struggle po sa time, kasi po sometimes na inaabot po kami ng madaling araw sa mga events po, and meron po kinabukasan ng mga quiz or surprise quiz po. Kaya kailangan ko po talagang i-manage yung time. Pero hindi ko naman po umaabot sa point na pinapabayaan ko po yung pag-aaral ko. You are grateful now because nag-aaral ka bilang isang babae at scholar ka. Naramdaman mo ang inclusivity ng pre-higher education sa bansa at nakatulong sa pag-angat
hindi lamang ng sarili mo habang nag-aaral ka, kundi napapaangat din ang kabuhayan ng iyong pamilya. Tama ba ako? Yes. At yun ang naging maganda sa atin. Gayahin ninyo ang babaeng ito. Alam niyo, may mga nagtitext sa akin, nagtatanong paano maging scholar. Ang maging scholar ay scholar na nga kayo ngayon. Scholar na kayo. Libre na ang binabayaran natin. Ano naman ang kwento mo tungkol doon? Hello po ulit. Hello rin po sa atin pong mga viewers po. Ako naman po, kagaya po ni Miss Karil, ako po ay, ang buhay rin po namin ay simple lamang. Ang tatay ko po ay isang farmer po. At ang nanay ko naman po ay nasa bahay din lamang. Mahirap po ang buhay namin sapagkat ang mga magulang ko nga po ay matatanda na po. Paano nakatulong ang pre-education sa iyong pamilya at ang pagiging babae mo upang matulungan ang iyong pamilya? So yung free education po na amin pong natatanggap ngayon bilang mga estudyante ng MARSU ay nakakatulong po sa bawat isa sa amin, especially po sa family namin kasi sobrang hirap po talaga ng buhay, lalo na farmer lamang si tatay. Ay, syempre, malaking tulong po yung mga... Yan ang konotasyon na ayaw ko sa kabataan ngayon. Hindi ako nagkakat ng aking program. Ayoko nung sinasabi mo na farmer lamang ang tatay mo. Kung walang farmer, walang pagkain. Anong connection nito sa pagiging babae mo? Ano ang nararamdaman mo? Kailangan mo ba talagang magsikay o mag-aral na maigi para mag-isa mabuting pamilya na iyong magiging mga anak pagdating ng panahon? Dahil po doon sa akin pong sa amin pong buhay, syempre ako po patuloy pong nagsisikap at nag-aaral na mabuti. Kahit po malayo yung bahay namin ay ako po araw-araw talaga nagabiyahe para po mauwian ko lang po sila nanay at si tatay para syempre may kasama po sila sa bahay. Dahil po nga matatanda na sila ay gusto ko pong sila maalagaan din at matulungan sa bahay. Ilang kayo magkakapatid? Actually po 8 po kami pero ako po yung bunso ay may mga family na po yung mga kapatid ko. So ako po na lang po yung nasa sinasabi bahay. ko sa mga kababayan, may asawa, single o wala, ano man ang gender mo, naiiwan ka mag-isa. Pag nagkapamilya, aalis sa bahay na magulang at magiging isa, magiging ibang pamilya na sila. Kaya mga kababayan ko, huwag tayong aasa, mga kababaihan, at mga single na nakikinig ng programa natin ngayon, huwag tayong aasa sa pagtulong na nagpapaaral tayo ay babalikan tayo ng ating mga anak. Sapagkat ang nangyari kung may kanya-kanya ng pamilya at sapat lang kanilang kinikita. Kaya nga, ang panawagan ng programang ito sa ating mga mag-aasawa pa lang ngayon ng kababaihan, kailangan planuhin natin ng husto. Kailangan magpaaral muna kayo kung kayo panganay ng mga kasunod ninyo upang ganun ay magkaroon ng kabuhayang lahat. At ang magulang ninyo ay mabigyan naman lamang ninyo ang kasiyahan habang sila ay nabubuhay pa. Hindi naman natin sinasabi responsibilidad, pero kailangan natin bilang Pilipino na pangalagaan ang ating mga magulang upang sa ganon ay tayo pagpalain at tayo mabigyan ng mas mahabang buhay sa hinaharap. Ano naman ang masasabi mo tungkol sa katanungan ng journey mo bilang scholar ng babae? Nung panahon kasi ng unang panahon, Dr. Gasco can attest to that, iba ang edukasyon noon. Anong masasabi mo, Dr. Gasco, sa kababaihan noon at ngayon? Ang masasabi ko, Press, thank you po sa tanong and sa ating mga manonood. Malaki po ang kaibahan ng mga kababaihan noong unang panahon sa panahon ngayon. Sapagkat noon ay sobrang sikap po ng mga kababaihan para lang makapag-aral, makakuha ng iba't ibang scholarship. Sa panahon po ngayon, napakarami ng available na scholarship na binibigay sa ating mga kababaihan at sa ating mga mag-aaral. Kung baga po ay available na siya lahat. Hindi katulad nung panahon po talaga nung una na talagang maghahanap ka ng mga scholarship at iba't ibang programa ng pamahalaan na ma-avail ng isang kababaihan. So natutuwa tayo sa programa ng ating gobyerno ngayon? Yes. Pagdating sa pagbibigay ng ayuda sa ating mga kababaihan at lahat ng sektor, ano man ang gender nito? Yes, sir. Kasi ano na po sila ay, kumbaga ay, ang ating society ngayon ay binibigyan na ng halaga ang iba't ibang gender and sex na meron ang ating society. Sumabalik ako sa ating usapan ngayong umaga. Yung mga challenges. Matatawag bang challenges ang mga bagay na ito? Sa ibang bansa, katulad sa Amerika, pag nag-18 taong gulang ka, ikaw ay nasipara na sa mga gulang mo at nagsisikap ka na. Ano bang challenges ang inyong masasabi ngayon? So, good morning po, Mr. President. I am Janet E. Soto from CIFAS.
and I am a fisheries student po and also a BFAR scholar. So I am very thankful po dun sa scholarship na natanggap ko po and sa free higher education po na meron po tayo ngayon. Kasi kung hindi po dahil doon, wala po ako ngayon sa posisyon na meron po ako. Kasi to be honest po, hindi na po dapat ako mag-aaral. Kasi when I was 16, grade 11, nagkaroon po ako ng baby. So I am a mother of a 5 years old baby na po ngayon. So kung wala pong free higher education and yung scholarship po ng BFAR, hindi po ako nag-aaral ngayon. So probably nagtatrabaho na lang po ako ngayon. So dahil din po sa pagsisikap ko na gusto ko po talagang mag-aral is that nag-take po ako ng scholarship exam and thankfully po is nakapasa ako. And yung pinakang naging struggle ko po kasi is yung nag-aaral ka, po-provide ka sa pamilya and then may inaalagaan po akong bata and then may maintaining grade po ako, but sobrang thankful po ako sa Lord na yung mga struggles po na yun is hindi ko po talaga kaya if ako lang po mag-isa. So with tulong po talaga ni Lord, yun po, nakaya ko po lahat ng paghihirap. Kasi kung isipin mo po, nakikita niyo yung mga mothers ninyo, kasi ako po, hindi pa ako pinanindigan ng tatay po ng anak ko. So, solely ako lang po nag-aalaga. Single mom. Yes po. Ikaw ay single mom. Opo. At talaga dumadaan ka sa pagsubok ngayon. Nabubuhayin mo ang anak mo para dito. Napakagaling na karanasan ang mga babae ngayon. Kasi mapupusok ngayon kayo. Ang kababaihan ngayon ay hindi katulad ng nanay ko na noon, pag nahipo mo sa daliri, ay mag-aasawa na. Ngayon ay testing. Majority hindi ko sinasabi lahat. Baka ako pagpagalitan ng aking mga kababayan. Pero majority ngayon talaga ay may daysary, isang araw na boyfriend, may monthly. Noong panahon ni Curtis Espiritu, parang anniversary Dahil na itong batang si Attorney Espiritu in the future, ito ay nakita ko ang paglaki. Nag-asawa ay tumutulong muna, kaya ang pamilya nito napakainam. Talagang sinisi nila, nagtutulungan ang mga magkakapatid hanggang sa nakakatapos ang mga tao na to. Napakainam ng mga halimbawa ang ganito. Pero nung ngayon hindi pa tapos, gagraduate pa lang. Yan nga sinasabi ko, mga kaibigan, mga kababayan. Ang kababaihan ay dapat ay magpakipot muna ng konti sa panahon ngayon. Kailangan ay hard to get muna kayo para nang sa gayon ay matulungan muna ninyo inyong mga pamilya bago kayo lumagay sa sarili ninyong buhay. So matanong ko naman ang isa pang gilag dito, na tingin ko napakaganda naman. Sa tingin ko may boyfriend ka na ba? Oo, yan ang mahirap. May boyfriend na. Ayoko sana ng ganyan. Pinagagalitan ko siya, ladies and gentlemen, mamaya lagot ka sa akin. Kasi dapat sisikap ka muna, pangaral nak ha. Kailangan, huwag niyo ikakat ito, kailangan mapanood ng mga kababayan ko. Payag ka ba sa aking tanong? Kasi dapat may consent ka na hindi mo na ako pumapayag sana bilang tatay mo. Pero nagkagano naman, ano ang kabuhayan ng iyong mga magulang? So, hello. Bale, ang akin pong papa, isa pong masipag na security guard. At ang mama ko po, sa kasalukuyan, hindi ko po alam ang kanyang hanap buhay sapagkat kami po ay broken family po. So, may hugot, mga kaibigan. Kita na ninyo, kaya dapat hindi nag-broken family ang mga magulang. Ngayon naman kasi, pag nag-away ang mga magulang, mga kaibigan, attorney, pag nag-away sila, nadadamay ang kabataan. Ngayon, ang tendency nila magkanya na ng buhay. Kaya ayan ninyo, may boyfriend agad. Kasi psychologically speaking, Dr. Dasco, nakukuha ng subconsciousness ng mga bata na we are broken family. So, kailangan buuhin natin ang ating familia para sa ganon, hindi agad mag-boyfriend na anak ninyo. Paano? Di kanya na ng buhay. Mag-aasawa na siya after graduation. Ilan ang kapatid mo? Balik kami po ay 5 po na magkakapatid. Oo. Yung dalawa ko pong panganay ay nakapagtapos na rin po dito sa MAR-SU. At yung kami po nung kasunod kong kapatid ay nagpapatuloy pa po dito. Ako po magtatapos na sa mga susunod na buwan. At yung bunso ko po, kasama po siya ng mama ko po nung iniwan po kami. So, talagang ganon. Ang bunso ang kasama ng nanay pag umaalis lagi. At yung iba naiiwan. Pero you love your mom, of course. Disregarded of whatever happened, we cannot judge the mother of what happened to their family. Maybe somehow,
Yan ang advice ko, pareho lang. Maaaring may pagkukulang din ang tatay natin, maaaring may pagkukulang din ang nanay natin. Kaya unawain natin sila, mga kaibigan. Unawain natin at may puso tayo na huwag nating husgahan ang mga broken. Hindi naman masasabing broken eh. Dahil dapat may contact kayo, iha. You try to contact your mom and try to be good to her. At dahil kung wala naman ang nanay natin, wala naman tayo sa daigdig na ito, mahalin natin, alisin natin ang pagkamuhi sa ating puso sa mga bagay na ito. Maging maunawain tayo sa henerasyong ito na talagang nangyayari ganito mga bagay. Pero dahil may boyfriend ka na, hindi ko naman mapipigilan na ako lang kung maaari. Pero kung may boyfriend ka at maligaya ka, sino naman tayo para humusga, hindi ba? Kailangan lang, gusto ko lang, bilang mga anak ko kayo dito sa MarSU, kailangan ay maging maayos lang ang inyong buhay. No father or mother would want to ma-destroy ang family as a single unit of society. Nung araw nga, to reveal mag-aaway ang nanay ko lagi at ang tatay ko, hindi naman naghihiwalay. Kahit maghapon, araw-araw mag-aawayan, pero hindi naghihiwalay. Kasi ang kultura nung araw, hindi sila maghihiwalay. At ang katuwiran nila, bakit kami maghihiwalay? Alang-alang sa anak. Ngayon, pag nag-advise ka ng ganun, Dr. Dasco, hindi nila paniniwalaan kasi ngayon, empowered women. Empowered ngayon eh. Wala nang sasabihin ng mga tao ngayon kung hiwalay ka, kung ano ka, because you are empowered. You are empowered. Aywan ko kung saan darating ang empowerment. Aywan ko kung saan darating ang mga disiplina natin, mga babae. Disiplina sa anak, nahabol ang mga magulang ay naghahabol pa sa mga marka nila. Ang inuulit ko, hindi naman grado lang ang batayan ng inyong tagumpay sa buhay. Maaring kayo ay mabababa ang grado, subalit napakataas ng inyong intelligence quotient bilang babae at mga lalaki upang makilaban sa buhay. Mataas ang inyong adversity quotient, yun yung kalakasan ninyo dahil sa mga challenges ng buhay. Nagiging kayong matapang at masisipag dahil sa inyong pinagdaanan. At ang emotional quotient ay mataas din para magmahal kayo. Anuman ang kinasapitan ng mag-asawang babae at lalaki, nagmamahalan pa rin kayo. Kung mayroon kayong mga choices na iba, yan ay sakop na ng batas ng Pilipinas ngayon at batay na sa inyong paniniwala, mga kaibigan. So, kailangan ay unawain natin ang ganito mga babae. Ngayon nga kahit may asawa, nagiging iba ang asawa, pero hindi na rin yung husgahan, hindi katulad nung araw. Iba mga artista pa sa show business. Sino nga ba tayo para ang moralidad ng buhay ay questionin? Ano nga ba? Sino nga ba ang matuwid? So, yan ang iyong buhay. I want you to finish your study. I pray to God that you'll be okay. Your mom and your dad, kung may mga asawa naman sila na ngayon, wala naman po, magkikita pa rin sila. Ikaw ang magiging dahilan ng pagkikita nila at buuin mo hanggat maaari ang iyong pamilya. Sapagkat kayong mga kabataan, mga magulang na nanonood ngayon, buuhin ninyo ang iyong pamilya. Pagsikapan ninyong i-reconcile. You have to really patch up the indifferences between your family. Dahil hindi naman nung nagliligawan kayo, puro magaganda lang ang nakikita ninyo. Pag nagsama kayo, 2, 3, 5 taon, saka pa lang ninyo makikilala ang inyong mga asawa. Hindi nyo siya kilala. Ako nga, kung minsan, hindi ko pa kilalang masyado, may ganun palang attitude ang mami ko. So, bakit natagalan ng tatay ko? So, hindi natin alam ang mga challenges na ito. Iba't ibang challenges, pero edukasyon ang inyong pinaghuhugutan ngayon ng lakas ng loob upang sa ganun ay paangatin ang sarili ninyong antas ng buhay. At tama lang na kailangan ay maayos na natin ang mga suliraning ito. At batay dito, kasama natin yung si Dr. Dasco, siya sa guidance din, and guidance counselor. Sa experience ba ni Dr. Dasco, may mga kababaihan ba na may mga challenges na lumalapit sa iyong tanggapan upang matulungan natin ang kanilang mga problema or challenges sa buhay, Dr. Dasco? Tapos paano ito nakaka-apekto ang personal nilang buhay sa kanilang pag-aaral? Thank you, Doc. Sa totoo po ay ang mga problema na karaniwang nararanasan ng mga babaeng estudyante ngayon, unang-una po nagkakaroon sila ng mga anxiety, no? Na nagkakaroon sila ng pagkalito kung ano ba yung mga
lalo na po yung pagbabalance ng oras at pagbabalance ng kanilang academic and family. Lalo na po yung sa mga kababaihan na may anak na, may pamilya na nahihirapan po silang i-balance yung kanilang pag-aaral at ang pag-aalaga ng kanilang mga anak. Pangalawa, ay may mga bata po naman na mga batang estudyante na lumalapit din naman po at nagtatanong kung halimbawa po ay nagkakaroon sila ng problema pagdating sa kanilang mga grants naman po sa scholarship, yun po ay nakaka-apekto rin sa kanilang finances, Doc, na minsan po ay talagang kulang, lalo na po yung mga mag-aaral natin na nagtitesis writing na. Kaya po, ito po yung mga bata na usual na lumalapit sa aking opisina at na nakaka-encounter po ng mga problems, no? And ito naman po ay nabibigyan din ng solusyon at nakikinig naman po ang mga estudyante kapag nakakausap ko at nabibigyan ng mga payo at sa aming pag-uusap bago naman sila lumabas sa aking opisina o sa tanggapan ng scholarship coordinator po ay gumagaan naman ang kanilang pakiramdam at nare-realize nila na kailangan talaga ay maging matatag ang bawat isa sa pagharap talaga ng mga iba't ibang challenges sa buhay natin sa ngayon. Yan pala ang nakikita natin. Marami pa rin suliranin sa buhay talaga. Kaya nga preparation for marriage ang kailangan natin. At kayo naman mga kababaihang kabataan niyo mula 14 hanggang 21 ng mga edad, unahin ninyo ang pag-aaral muna. Napakaraming challenges pala ang ating nakikita. So kayo ay representasyon ng mas nakakaraming porsyento ng kababaihan. At nandito ngayon, marunong naman sa batas itong si Associate Professor Espirito para maglinaw ano ba ang mga batas-batas natin ngayon at ano mga problema ng estudyante ang nakikita mo ngayon upang may kinalaman sa karapatan naman nila bilang isang babae. Thank you, Mr. President, and magandang umaga po muli. Una, ang aking pag-claim na ang mga opinion, mga opinion na aking mababangkit ay base sa aking pagtayo bilang head ng student discipline at hindi bilang isang legal na tao. Sa una, ako po ay mapalad sapagkat sa mga panahon na hawak ko ang opisina ng student discipline ay wala po akong natatanggap na mga reklamo, violation na patungkol sa sexual harassment, sexual violence, safety ng mga kababaihan at iba pang mga kahalintulad na issue nito. Ito po ay patunay na ang ating Marinduque State University ay nag-i-imbibe ng isang safe and gender-inclusive campus environment. Ngunit sa kabuuan, hindi naman natin pwedeng alisin na mayroon pa rin mga pangyayari, mayroon pa rin mga nangyayari sa kasalukuyan na mga issue tungkol sa kababaihan. At itong mga issue na ito ay mga translation na ng mga dati pa rin mga problema, dati pa rin uri ng diskriminasyon hanggang sa ngayon ay patuloy na umiiral. Una na dito ang mga sexual harassment, mga karahasan sa mga kababaihan, mga concerns sa kaligtasan ng mga kababaihan. In fact, lumabas sa isang pag-aaral ng aming mag-aaral sa Law Enforcement Administration Program na merong kaunting porsyento na sila ay nakakaramdam ng panganib habang sila ay nasa loob ng paaralan. Ngunit ito porsyentong ito ay maliit kumpara dun sa labas ng mga paaralan na higit na mas mataas ang kanilang panganib. At ito ay nararamdaman ng ating mga kababaihan, partikular ang mga mag-aaral. Sila ang nagsasabi na sa kakaunting porsyentong ito ay mainam pa rin na tingnan, tutukan at i-address ang mga problemang ito. Kaya bilang isang pang-akademikong institusyon, ito naman po ay bahagi ng ating tungkulin at obligasyon na mawala ang mga diskriminasyon, mga karahasan, maprotektahan higit sa lahat ang ating mga kababaihan. Napakaganda, ano? Dr. Dasco, sa pananaw ng ating student services, ano ang binibigyan nating suporta mula sa universidad na makakatulong sa ating mga babaeng scholar? Na-mention nga ni Sir na talagang dapat ay meron pa rin. Pero natutuwa ako sa balitang ito na talaga namang less, no?
ang mga pumupunta, napakapayapa pa rin ang lalawigang ito kumpara sa iba't ibang lalawigan sa Pilipinas. Dr. Dasco, what can you say about that? Sa student services po, Doc, ang mga support system po na binibigay namin sa ating mga estudyanteng scholar or mga babaeng scholar, unang-una po binibigyan po namin sila ng financial literacy bago po tumanggap ng mga scholarship grants upang magkaroon po sila ng kaalaman, karunungan kung paano po i-budget itong matatanggap nilang scholarship grants. Para alam po natin kung saan pupunta at alam din po nila kung saan nila ilalagay. Pangalawa po, nagbibigay po kami ng mental health awareness seminar sa ating mga babaeng scholar at sa lahat po ng scholars na meron tayo dito sa Marinduque State University upang mas lalo po nilang maintindihan ang pang-mental na problema at issues na kinakaharap ng ating mga kabataan sa panahon ngayon. Aside pa po doon ay tinuturuan din po namin sila na magkaroon ng environmental awareness sa pagtatanim po ng mga puno para sa darating na panahon. Yun po ang aming mga suporta na binibigay sa ating mga babaeng scholar and even sa lahat po ng scholars sa Marinduque State University. Naalala ko, mayroon pa kayong challenges na walang nakakain ang ating mga kababaihan na galing sa kanayunan na nagrereklamo na wala pa silang almusal. May mga incident ba na ganon dito sa Marinduque State University, Dr. Dasco? Wala naman pong ganong incident pa, Pres. Pero meron pong proyekto na ilo-launch ang student program sa under of the Vice President for Student Affairs and Services na magkakaroon po kami ng meal for a student. Ito po yung mga estudyante na nagdo-dorm, na nagbo-boarding house po sa labas ng ating universidad na minsan po ay wala pa pong Friday, wala ng allowance. So yan po ay aming napag-alaman nung nagkaroon po kami ng visitation and checking sa ating mga dormitories po outside our university. So nag-come up po kami ng Vice President for Student Affairs to have that project para po magbibigay po ng stub sa kantin para po doon sa mga estudyante na nagdo-dormitories or nagbo-boarding house sa labas na pagdating ng Friday wala na pong allowance pang katingnan natin, Dr. Dasco, ang lahat ng CMOs relevant to student concern. Nakalatag naman lahat yan sa ating Shared Memorandum Orders, kung ano ang nararapat sa mga estudyante nating support system upang lalong mapaangat natin ang pagtulong sa mga vulnerable na mga kakababaihan dito ngayon na nakakadanas din ng iba't ibang suliranin sa buhay. Sa Espiritu, meron ba tayo dito sa ating school na pwede nilang hinga ng tulong o kaya suporta pagdating sa mga legalidad? Kasi one time, ang PAW ay nag-chat sa akin tungkol sa isang reklamo ng pangolekta sa project. Ano ba ang masasabi mo doon? Yes, Mr. President. Unang-una po ay bukas ang tanggapan ng student discipline kung sakasakali na magkakaroon tayo ng mga issue, reklamo na kinasasangkutan ng ating mga mag-aaral. Para sa kalinawan po ng lahat, ang Office of the Student Discipline ay tumatanggap ng mga reklamo na na-commit o naisagawa ng mga mag-aaral laban sa kanyang kapwa mag-aaral o di kaya naman ay ng mga mag-aaral laban sa isang guro o di kaya ay mga administrative personnel ng ating universidad. Kaya po kung sakaling magkakaroon ng mga reklamo, bukas po ang aming tanggapan para ayusin at idaan sa proseso ang mga reklamong ito. Ikalawa po ay batid ko naman na ang grievance mechanism ng universidad ay nasa ayos at nasa aspetong legal na kung saan ay maaari din itong maging venue kung may mga reklamo, complaint na may patungkol sa mga concern ng mga empleyado dito sa loob ng Marinduque State University. As well as para sa mga concern naman po ng issue tungkol sa sexual harassment, natatandaan ko po ang inyong ipinalabas na memorandum order na nag-create ng Committee on Decorum and Investigation na siya namang sasaklaw sa mga reklamo ng mga mag-aaral, empleyado o mga guruman
na inabuso sexual base sa Republic Act 9262 or the Women's and Children Act. Ito po ang mga available na mechanism, mga venue ng Marinduque State University, at nagpapasalamat po kami sa inyong pagsusumikap na tugunan at i-establish ito. Ito po ay malaking katulungan, instrumento para mapanatili ng Marinduque State University ay gender inclusive at ligtas para sa kanyang mga stakeholders. Maganda ang ating mga patakaran dito. No? Mula nung upo tayo noong 2020, kailangan nating ma-secure na ang mga estudyante ay nasa magandang kalalagayan sapagkat ito ang kanila. Pero alam mo, matatanda ng estudyante natin, tama ba ako? Ang estudyante first year college, para ilang taon kayo nag-first year? Ako po, 18. Nung panahon namin, 19-year-old, grade 1 ako sa Limpusa, ako ay 19, graduate na ng college. Pero sobra ang higpit pa rin ngayon. Dahil 18 na, yung paglabas ninyo, hinahatid pa kayo pag on-the-job training. Nung panahon namin, hindi hinahatid. Ikaw ba, sir, naihatid nung iyo sa on-the-job training? So, pagkakaalala ko po, may pagkakataon na oo at may pagkakataon ding hindi. Oo. Ikaw, Dr. Dasco, naihatid ka ba? Hindi po. Kasi kami, sir, yung naghanap mismo ng mga HTEs namin. Nung panahon ko, lalo na, ikaw mismo ang maghahanap kung saan ka mag-on-the-job training. Pero protected ng CMO ang lahat ng bata, mapangalagaan pa rin ang kanilang kaligtasan kahit sila ay nasa major age na, as long as they are dito sa kolehiyo na ito. So, yun ang ating ano ang inyong maipapayo sa inyong mga kabataang babae rin na kayo ay nagsisikap at patuloy na talagang nag-aaral at magaganda ang grado kahit may boyfriend. Ano ang maipapayo mo sa ating mga kapwa niyo babae? Bilang kabataang babae po at base na rin po sa aking karanasan, naniniwala po ako na walang imposible lalo na kung para sa pangarap natin sa buhay. Kung siguro nahihirapan po tayong abutin yung pangarap natin dahil sa mga pagsubok na pinagdaraanan natin, naniniwala po ako na sa kabila po nun meron pong magandang kapalit or nakalaan ang Ama para sa atin. Lalo't kung nag-aaral ka naman ng mabuti, deserve mo po yun. And siguro mag-aral ka lang ng mabuti, ipagpatuloy mo lang yung pangangarap mo and always look on the brighter side po ng life mo lang po. Ikaw? Good morning po ulit. So, ang maipapayo ko po sa mga kapwa ko, babae po, at sa mga kabataan po, ay huwag po tayong tumigil sa pag-abot po ng pangarap natin. Dahil kung para po talaga sa atin yun, ay ibibigay po yun sa atin ni Lord. And syempre po, may kaakibat po yun na pagsusumikap at paghihirap and para matapos po yung pag-aaral natin na maayos and maabot po yung pangarap natin in the future. Ang may advice ko naman po sa katulad ko na student and student mom at sa isang scholar na babae is that take natin yung struggles natin as a positive matter. Yung driving mechanism natin para mag-strive more, para mas maging stronger tayo, mas maging wiser and bolder tayo sa mas malalaking challenges pa na kakaharapin natin. Kasi I believe po na hindi ibibigay ni Lord yung mga challenges na yun if hindi natin kaya. So ang advice ko is galingan nyo lang lagi and i-pursue nyo lagi yung mas better and pagsumikapan nyo lahat ng gagawin po. Ayun lang. So, hinahawakan ko ito ay icon babae. Kasi po itong isang icon of Marinduque State University. Ito ay pagtanggap ng mga panauhin, ang mga kababaihang Marinduqueño ay bukas loob talaga na nag-welcome ng mga panauhin dito. Ito ang magiging icon natin na malaki na ating ipapagawa. Ito ay simbolo ng kadilisayan ng puso ng kababaihang Marinduqueño sa pagtanggap ng lahat ng challenges ng buhay. At kaya naman ang gate natin ay nakayu dito sa harapan, makikita ninyo, dahil ang isang inang sintang para ng MRSU
ay naka-embrace naman sa lahat ng gusto mag-aral na kababaihan at magkaroon ng magandang kinabukasan. This is really success story na mga sinaunang tao natin na nagsikap upang kayong mga babae ay maging maayos ang pamumuhay. So, ano pa maipapayo? Tapos na ba tayo? Mayroon pang isa? May papayo ko naman po sa mga kapwa ko kabataan, kapwa ko mag-aaral, lalo na po dito sa atin pong inang paaralan ng MARSU. Siyempre, meron po akong 3 M para mabilis pong matandaan. Unang M po ay siyempre tayo magsumikap. Kasi kung hindi tayo magsusumikap, paano natin maaabot yung ating mga pangarap? Dapat tayo magsipag, magsumikap, at para matupad natin yung ating mga pangarap, mag-aral ng mabuti para sa ating pamilya at maibalik natin sa kanila yung dapat na maramdaman nila, na ibinigay nila sa atin at isinakripisyo nila para sa atin. Pangalawa, syempre ay magtiwala sa Panginoon. Unang-una dapat yun pala, yung magtiwala sa Panginoon. Sapagkat kung wala tayong pagtitiwala sa Panginoon, wala ang lahat ng ito. Dapat mayroon tayong pagtitiwala sa Kanya, nakakayanin natin ang lahat ng bagay na ito sa tulong at gabay ng ating Panginoon. At ako po ay naniniwala rin palagi na God will always provide po. At yun po ay patuloy namin sa aming pong pamilya at palaging sinasabi sa akin ng aking mga magulang na dapat magtiwala ka sa Panginoon kasi hindi niya tayo pababayaan. Ano mga pagsubok ang ating mga pagdadaanan. Siyempre, yung pangatlo po ay mahalin at pahalagahan yung ating mga magulang. Kasi sila ang bunga ng lahat ng ito. Sa kanila galing kung sino at ano tayo bilang mga mag-aaral. At kung nasaan tayo ngayon, ay sila yung nagbibigay sa atin ng lakas ng loob, tiwala, at ng pag-pursue para po i-pursue rin natin yung ating mga pangarap. Dahil kung wala ang mga bagay na ito, kung wala ang Panginoon, ang ating mga magulang, ang ating pamilya, at ang ating mga kaibigan o kapatid man, ay wala tayong motivation para gawin ang mga bagay na ito. Kaya dapat ay pahalagahan at mahalin natin ang mga tao na nasa paligid natin na nagbibigay rin ng pagmamahal at nagpapahalaga sa bawat isa sa atin. So, ang kanyang istorya ngayon. Dr. Dasco, anong payo may ibibigay sa ating mga guro at mga magulang kung paano pinakamahusay na suportahan ang mga estudyanteng ito? Paano naman para sa mga kabataan, anong advice ang ibibigay mo, Doc? Para po sa ating mga guro, ipagpatuloy lang natin kung ano yung ating mga sinumpaang tungkulin para hubugin itong mga kabataang ito. At sa mga magulang naman po, alam ko po na karamihan sa ating mga magulang ngayon ay mga busy sa kanya-kanyang mga trabaho. Pero wag po nating kalimutan yung tinatawag na parental support and guidance para sa ating mga anak. Napakahalaga po ito lalo na po sa ngayon na maraming issues and concerns ang ating mga kabataan, lalong-lalo na pagdating sa mental health po, no? Mental health issues, andyan ang mga anxieties and depression na maaari pong maranasan ng ating mga kabataan. At para naman po sa ating mga kabataan, ayan, tayo po ay mag-aaral. So ang ating pong role is to study. Mag-aral muna. Iwasan muna ang magpabuntis or mag-boyfriend. Kung hindi may iwasan, mag-ingat, no, na mabuntis. Kasi napakahirap nang ikaw ay nag-aaral at nag-aalaga ng anak at the same time. Nawawala yung focus sa tamang pag-aaral. Okay, yun lang po, sir. Napakainaw na sinabi mo. Kaya sabi ko lahat sa mga guro dito, unawain natin ang kabataang ito. Iba ang henerasyon, hindi ko kayo pwede ikumpara sa henerasyon namin. Iba ang henerasyon ito. Kailangan sa iyo'y pangunawa at pagmamahal at kailangan magsuportahan tayong lahat. Sir Espiritu, sa pananaw ng legalidad, paano masisiguro ang ating mga estudyante na mabigyan sila ng patas na karapatan? Naniniwala naman po ako, President, na ang usapin ng pagtatagumpay, paglaban sa pagkakapantay-pantay ay hindi issue ng iisa lamang, kundi ito ay laban ng lahat. Kaya sa panig siguro ng mga magulang, akin silang inaaniyahan na magbukas ng komunikasyon sa universidad. Kung merong mga issue ang kanilang mga anak, ay huwag agad ibato sa mga media kagaya ng Facebook o kung anumang platform, kundi bigyan daan dito sa Marinduque State College University na mapag-usapan ang concern, matulungan sila para pang-address ang problema. Sa panig naman po ng Student Discipline Office, kami naman po ay bukas sa pagpapalakas ng ating mga kababaihan, kabataan at mga mag-aaral sa kabuuan para bigyan sila ng legal awareness sa mga batas na dapat nilang malaman, higit ay tungkol sa Republic Act 9262,
the Republic Act 11313 sa Safe Space Act, na kung saan ay naglalayon itong mga batas na ito na protektahan sila sa mga karahasang sexual at iba pang mga uri na maaaring magdulot sa kanila ng pangamba, kapahamakan. At sa panig naman po ng administrasyon, naniniwala naman ako ang sincero at tapat na pagtugon ninyo po bilang Pangulo ng Marinduque State University para ayusin ang mga polisiya, palakasin ang mga polisiya, ipatupad ng strikto at naaayon sa batas ang polisiya. Ganun na rin ang pagdadala sa loob ng Marinduque State University ng mga legal luminaries. Sa kasalukuyan po, meron na tayong dalawang abogado na nandito na maaaring makatulong upang higit sa lahat ay maprotektahan ang karapatan ng bawat isa. At sa inyo naman po, mga kabataan, kababaihan, kayo ay inaaniyahan ko naman na makilahok, palakasin ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng pagtakbo sa mga student organization na kung saan ay mabibigyan kayo ng puwang o ng pagkakataon para ipaglaban ang inyong karapatan. Ang ating mga student representative na umupo sa Board of Regents ay nagkakaroon ng boses doon. Kaya isa yun sa maaari ninyong tuklasin, sikhahin para kayo ay mabigyan ng pagkakataon na mas mailaban ang inyong mga karapatan. At sa kabuuan siguro, ang mga kabataan sa kasalukuyan ay kinakailangan na rin na maturuan ang tamang paggamit ng media, paggamit ng Facebook at ng iba pang mga kalintulad na application para una, maprotektahan ang kanilang mga karapatan at pangalawa, maprotektahan din nila ang karapatan ng iba pa. So yun po ang mga maaaring maging hakbang ng lahat dahil nabanggit ko ito ay laban ng lahat at hindi ng iisa lamang. Napakainam na sinabi ng ating Associate Professor Curtis Spirito regarding dito, no? Kailangan lang natin talaga magtulungan at handa naman tumulong tayong lahat dito. So, ang mga babaeng scholar ako kaya ay? Babaeng scholar ako kaya matatag ako. Ayan. Babaeng scholar ako kaya matatag ako. Ikaw? Babaeng scholar ako kaya? Responsable ako. Kaya responsable ako. Babaeng scholar ako kaya masikap ako. Masikap ako. Babaeng scholar ako, kaya lalaban ako. Lalaban ako. Napakainam ng ating talakay ngayong umaga. Dr. Gasco, panghuli, ano ang masasabi mo sa ating programa? Maraming salamat po to our university and celebrity president, Professor Dr. Diosdado P. Salueta. Sa akin po mga nakasama ngayong umaga, ang ating mga kababaihang scholar, kay Sir Kirk po, aming Prefect of Discipline. So, maraming salamat po at nagkaroon ng ganitong segment, ang Hello Mr. President, para mabigyan oportunidad po ang ating mga babaeng scholar at malaman po natin ang kanilang mga pinagdadaanan at ang mga challenges sa kanilang buhay. Oo, parting words naman natin sa ating kaibigan si Kurt. Maraming salamat po muli, Mr. President, for giving me the opportunity to be invited here today. At sa panghuli na lang siguro ay ang aking pagpapaalala po sa lahat na ang bawat isang individual, regardless ng kanyang gender, ay dapat kilalanin, dapat bigyan ng karapatan, at dapat makilala. Gone were the days na ang mga babae sa kasalukuyan ay naghahangad pa na sila ay mapalakas, na sila ay makilala, na sila ay bigyang puwang sa lipunan sapagkat sa kasalukuyan sila ay malalakas na. They are really the source of powers as of today. Thus, to all the women out there, pakinggan nyo na lang po ito, babae ka, hindi ka lang tama, kundi kayo, lahat, bawat isa sa inyo ay dakila. Dakila, napakainam. Dakila ang mga kababaihan dito sa lalawigan ng Marinduque. Isang kadakilaan ang ating masasabi. And I give appreciation to the guests today. Salamat sa inyong pagdalo sa ating palatuntunan. Hello, Mr. President, sa ating Media Works Unit, si Sir Chito Mandia and others na nandito ngayon.
narito silang lahat ngayon. Sa aking Presidential Management Staff, headed by Mr. Opresio, talaga naman, nandito tayong lahat ngayon. Hindi ko na iisa-isahin. Baka hindi ako mabati at tumangko lahat kayo. Basta lahat kayo dito sa Marinduque State University, ito ay alay natin sa inyong lahat. At ang akin, anuman ang inyong kasarian, babae, lalaki, anuman ang inyong hangarin sa buhay, lumaban tayo. Ipagpatuloy natin ang laban ng ating mga bayani. Ipagpatuloy natin ang pagmamahalan sa isa't isa. At higit sa lahat, ipagpatuloy natin ang pinaka-importante, ang pagkamakadiyos ng bawat Marinduqueño. At ito ay malalasap natin lahat kung tayo magtutulungan, magkakaisa, magbigayan tayo. At alalahanin po ninyo, mga minamahal kong kababayan, na dito po sa Marinduque State University, patuloy po mayroon sa inyo tunay na nagmamahal. Magandang araw po sa ating lahat.